our beloved Boss Mike Cervera. So, hello guys! What's up? It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. At ngayong gabi, makakasama natin ang mga nagbibigatang vloggers, di ba? At mga minamahal ng mamamayang Pilipino at inaabangan, di ba? Yan, nandito si Boss Mike. Siyempre. Si Ballpoint. Si Jake Magnon. Si Biyahe Nicoy. At si Mr. Glenn. What's up, man? So ngayon, ito, una nating tatalakayin, mga minamahal, is tungkol nga po dito sa pasabog. Nino? Hulaan nyo muna kaninong pasabog to. Nino? Kanino? Kay Ramon Tulfo. Merong ibinuking si Ramon Tulfo. Anong ibinuking ni Ramon Tulfo? Ano yun? Mga insider list talagang pinost ang tapang ni Mon Tulfo, no? Sige nga, isa-isa. Teka muna, huwag muna isa-isa yan. Oh. Bedtime story. Ang tanong, legit ba talaga? Legit! Kasi mismong galing sa kanyang Facebook page. Diba? Verified account. Verified account. Mahirap yun. Naibalita na ba yun sa iba't ibang bahay yan? Oo! Mayroon na! Nandito na sa TNT Abante. Oh, yan na! Ay. Tingnan natin kung ilan na. Okay, ito. Teka muna, bigyan mo muna ng background. Andali. Bigyan mo muna, Mima, ng background kung sino ba si Montulfo. Kasi balita ko, dating naging DDS. Yes. naging kasapi rin ng gobyerno ni Digong yan eh. Special envoy sa China. At saka ano siya eh, talagang malapit na malapit kay Digong. 'Di ba? Imagine niyo kung yung kung yung isang tao ay sobrang lapit, 'di ba? Kay Digong nyo, tatay nyo, 'di ba? Ano na lang yung kanyang mga nalalaman, 'di ba? So ngayon na to, meron siyang pasabog. Ano yan? Tungkol dito sa mga financer. Nako pa. Financial yan ng rally, no? Hindi dyan, maliban pa sa rally. Financial Meron pa lang ba? Financer sa destabilization. Parang Nako pa! parang naiisip ko kung sino yan Parang Ano ba yung boss? Nagkukunik-kunik na ba? Oo. Nagko-connect na. Eto. Sabi ko na noon pa yan Eto. Basahin natin Pasabog ni Montulfo sa mga Duterte. Ano yun? Ulahin nyo muna kung sino sa tingin ninyo ang posibleng pick. Ano pa ba? Hulaan pa ba? Alam na nila. Alam na nila yan. Alam nyo na pala. Sige. baka i-verify natin kung tama. Ito, ang nangunguna. Walang iba. Wait lang. Sige. Kundi si Chavez Singson. Yun, no? Aray mo. Hindi Si nakakapagtaka. Hindi mala. Si Christmas season. So, sabi dito ni Montulfo, Chavez, posibleng financer ng destabilization. Alam nyo, kung walang usok, walang apoy. Tama ba? Diba? So, bakit niya babanggitin yun kung wala siyang nalalaman? Pwede siyang kasuhan nun. Isipin yung mga partner. Oh. Kapag ka napatalsik si PBBM sa kanyang gobyerno, naiupo si Sara Duterte. Makinabang yung siya. Makikinabang siya, yung mga Correct. ambisyon na hinihingi niya kay PBBM na hindi na ibigay, maibibigay. Hindi lang Alam niyo mga partner, actually may kwento dyan si Boss Mike. Ah. Ano ba Boss Mike yung kwento Mga mo dyan? panaginip ni Boss Ganito Mike. yan. Sige nga. Ganito. Panaginip ni Boss Mike. Ganito kasi yan. Kapag ka ang mangyayari, maagaw nila ang kapangyarihan sa tulong nga ni Chavez, isang pamilya na lang sila. Ay, iba. Kasi, Kasi ang anak, ang apo Ni ano? at ang apo ni ano, ay! nag-ano. Yo. Gets mo na. Kaya isang pamilya na lang sila. Mag-boyfriend at
mag-girlfriend. Si ano? Mm. Si Pusa. So ngayon mga minamahal, ito may katanungan ako sa inyo. Mm. Sa tingin ninyo, sino kaya yung source Na? ni Manong Chavit? Ay, ni Manong Chavit, ni Moon Tulfo sa kanyang revelasyon. Alam mo naman yung mga yung mga nandiyan, no? Sa mga sa mga circle nila. Oo. Hindi naman makakawala. At pagka naman inanalisa mo kung ano yung kinikilos at lumalabas sa bunganga ni Chavit, tumutugma. Oo. At saka yung isang factor, sila magtatalo-talo at maglalaglagan. At saka, ito yung nakakapagtaka sa kanila, no? Konti na nga lang talaga kayo, nagkakagulo pa kayo, kaya yung mga plano ninyo, nabubulgar. Kasi Wala yung kayong sariling pagkakaisa. Well, kung sa bagay, dito nga sa administrasyon ni PBBM, sila lang naman yung nakasira eh. Sila lang naman yung magulo eh. Sila lang naman, hindi, totoo naman sila lang magulo. Kita nyo ito, yung sa may isang simbahan. Oo. Yung pinaplano nila, lumalabas din. At ang naglalabas, kapwa din nila. Correct. Membro ng simbahan. Oo. Galing Diba? mismo sa kanila. Oo. At Speaking speaking of that, mamaya tatalakayin natin. Mamaya. Oo, Ngayon. Insider ako dyan. Oo. Tuloy nyo. Oo, Wait lang. tatalakayin Mamaya. natin. Sige, mamaya. Ito. Wait lang. Balik tayo dun sa kwento ni Boss Mike about kay Chavit Singson. Mm. Kasi ito, hindi ito gaanong alam ng mga kababayang Pilipino natin. Kasi Na. alam lang nila kaya sumama ang loob ni Chavit Singson. Dahil sa appointment. Mm. Dahil doon sa Hindi na pagbigyan. PCSO. Oo, hindi na pagbigyan. Ang tingin ng iba, madamot si Presidente at nangako. Ano ba ang totoo doon, Boss Palabas Mike? lang yun eh. Ang totoo doon, napakarami niya ng pinaapoy. 51. At saka hindi ako yung yung tatanungin, kung bukal yung pagtulong mo, bakit mo kailangan humingi ng kapalit? At saka parang ipipressure niya si PBBM doon sa suporta niya. Tapos sasabihin niya, nagka-Alzheimer ang ating presidente. Taktika mo. Ano ba yung Boss Mike? Na-i-appoint ba lahat? Yung 51 na Oo, pina-appoint? na-appoint yun. Actually, may mga natanggal daw dyan eh. So ito si Chavit pa lang yung nababanggit natin. Meron ditong list. Ito naman, ito yung babanggitin nating list. Ito muna yung mga taong nasa likod ng destabilization. Dito, magkaiba yun. Yan yung mga gumagalaw, Oo, gumagapang. Ngayon, bago natin banggitin yung mga financer, dito muna tayo sa mga destabilizer. Diba? So, nangunguna si Romeo Pukis. Ay, hindi ko kilala yun, si Romeo Pukis. Hindi naman kilala yun. Hindi naman kilala yun. Hindi sikat. X. Oh, pangalawa si Orle De Leon. Kilala Hindi na. rin kilala. Wala kilala. Si Benjamin Magalong. Yan. Hindi, teka muna, pero nakalagay dyan na for confirmation pa yata. For confirmation pa, pero halata naman. Kayo naman. Kono. Boss, parang may napanaginipan ako dyan. Ano? Espiya daw. Kono. Hindi, bako dyan. May napanaginipan ako dyan na kaya sumasama-sama pala daw yan. Di umano. Doon sa mga pag-iimbestiga ng ICI, pilit kumakapit sa gobyerno. Kasi mukhang masasabi din ata sa ICC. Tama ba? Napanaginipan ko lang yan, ha? Hindi ko alam kung totoo. Kasi, di ba si Bato maa-aresto? May warrant of arrest. Di ba si Magalong bago naging mayor, naging ano muna yan. Naging alagad ng batas. May mga lumalabas na di umano daw, Ay, connected. sa? Anong role niya? Kasi may role siya eh. Ang role niya, Parang siya, panaginipan ko, parang siya yung tagapayo. yan nga yun. Advisor. Malaki ang role niya. Malaki. Di umano. Kasi kung si Bato, arkitekto at saka implementer. May tagapayo. Si consultant siya. Yung babayo. Pero- Consultant ba? Advisor. Pero, So, isa sa mga utak. pero according sa aking resources, ang pinaka-head 3 financer ay alam niyo ba kung sino? Hindi. Mayroon pang destabilizer. Mamaya pa yun. Stabilizer pa lang ba? Oo. Gusto ko na ilaglag. Oh my God. Mainit to. Huwag ka munang excited. Mamaya yun. Sige, next na tayo pero alam na ninyo. Pero ang yung tindi mga ni Magalong nasa likod. Sige, nasa pang-apat tayo. Nako. Top 4. Si Johnny Macanas. Hindi, yan yung Sino yung Johnny Macanas? Yung nagtago. yung nagtago na kinasuhan dahil puro fake news ang lakad.
Si General Problem. Yung ano. Galing kay Maharlika. Oo. Yung pinaniwalaan yung ano, peking pulborong video, kung di ba naman tatanga-tangat bobo. Yung yung matandang umuuhog na. Oo. Yung Yung pagtatakahan mo kung bakit naging general yung gunggong na yun. Retarded na ngayon. So ito yung mga destabilizer. Oo. Yan yung nagtago na nung wala nang pambili ng pagkain. Di umano. Ah. Tinda na nung ano nga yung ginagawang tsokolate. Hindi ko ba alam, para bang lahat na lang ng mga kasama dyan lahat may topak no? Kasama pa dyan yung isa. Yung, Si General Maagnas pala. yung isa pa, si Oo, si basahin mo. nandito si La Chica. Bata ni Buday. Mga Yan yung nagwi-withdraw ng pera. Sabi. si La Chica. Yan yung nag-uutos. Nagdadala ng pera din. Yan daw yung pumipirma di umano ng mga peking resibo. Yan yun. Yaw. Next. Si Kipi ni Mima. Yun. Hindi pala. Chippy pala yung Chippy. Sige. Leonardo. Col Leonardo. Sumunod si Col Metran. Nako, hindi kilala. Hindi kilala pero Yung Leonardo. Yung mga kasamahan ni ano yan. Ito kilala ninyo. Ito kilala ninyo. Yan. Yung Si Cap Dado. may sira ulo niyan. Ay, si Miltran at saka si Dado, kapareho yan sila. May sira ulo. Nagsabi noon, nasusugod sila, 51 million sila. Mga sila yung mga samahan ng mga Guerrilla Forces of the Philippines. Gorilla. Teka lang, may naniniwala ba kay Kapdan? Wala na. Meron. Yun, mga abno. Mga nalang na naniniwala. Hindi kaya nga sila magkakasama pare-pares kasi pare-pares silang tanga eh. Sayang nga po hindi mo tinanong yung DDS kanina na kung siya'y naniniwala At pa saka- kay Bukas. Interview Kasama natin. nila yung isang general yata yun. Si Dilion. Isang general na gustong pugutan at taga-tagain si PBBM. Yun na nga yun. Yun na nga, sila Miltran, sila Dado. Next. Next, ito, kilala ninyo. Malalang tao to. Talagang may saltik. Kinupkup to ni PBBM. Tapos ang ginawa niya, Wala. pinarantado. Sino yan? Grabe, Si kinupkup. Vic Rodriguez. Si Panort. Si May Panort. komento ako dyan. Si Panort. Alam niyo ba? Ah. Meron chika sa akin na allegedly. To na itong si Vic ay di umano'y minura ang unang ginang. Ang kapal naman. Ay, oo. Ito allegedly. Yes, manipis. Tapos, syempre, nung panahon na yon allegedly nag-aaway yung mag-asawa dahil nga dito kay na Panort. Panort. Alam nyo ba kwento ko lang alam mo ba ang sumundo kay First Lady sa ibang bansa? Si Secretary Abalos. Okay, sige, next time. Ayan para malaman lang ng taong bayan na kung totoo man itong issue na to, ganun kagarapal itong si Vic Rod. Bastos. Kaya pala. Pero ang nagkwento sa akin yan, pinakamataas na tao doon sa alam mo na, ang bawal banggitin. Kailan daw partner nangyari yan? Palagay mo? Kasagsagan bago siya matanggal bilang ano ba 'tong tawag sa posisyon niya noon? ES exec. May attitude. Diba, nung pumutok yung balita na yan, ngayon lang natin nalaman yan. Hindi bumutok Diba, talaga to. May ibinalita si Maharlika na nag-aaway doon sa First Lady at sa PBBM. Nan dahil yun ata kay Hindi nila sinabi ang dahilan. So at least ngayon, naliwanagan ng taong bayan. Pero ang tindi minura niya ang First Lady. Walang connect yun. Walang Oo. Yung kwento niyang yun, tapos na yung issue na yun. Kay Panort, oo. Pero ang nagkwento sa akin, isa sa pinakamataas na tao sa pamilya. Kaya ngayon, kinarma. Alam mo, Vic, Lumipat sa mga Duterte. Bakit Bakit ba naghihiganti ko si Vic Rodriguez samantalang isa siya sa mga pumulong at naging aso nung campaign ni paano ba Pangulo? naman kasi yung posisyon ba, binebenta niya, nahuli siya eh. Ayun. Oo, ano Talaga po yun, ba? Boss Mike? Yung Sabi nga raw nila, di umano, ganun nga raw. position first
Oo, meron daw di umanong 100 million, 200 Pero million. ang alam ko lang, Oh. yung issue sa Maguindanao, Mm. merong mga governors doon na nag-donate ng 400 million pesos Oh. at parang chinipipay sila dito pagdating sa Metro Manila. Hindi nakarating. Hindi nakarating. Meron pa Ah. din sugar importation. Naku, grabe. So ibig sabihin hindi din okay. Ibig sabihin hindi din okay si Manipis yun. hindi din okay si Gob Tamayo at saka si Rodriguez during that time kasi si Gob Tamayo ang president ng Partido Federal. So kung nag-donate ang mga governor doon ng milyon-milyon, Governor kasama ang governor natural hindi ako hindi malabong mangyari yun. Alam mo naman, ganun nila kamahal si PBBM Hindi eh. kasi ganito talaga napapansin ko kay Vic. Masyado siyang garapal sa posisyon. Yung kumbaga iniisip niya ay matagal na kasi akong abogado ni PBBM. Hindi na ako papakailangan yan. Ito meron kayong hindi napapansin kay kay Panort. Okay, Ano kanyo? Bakit hindi si Panort ang magsabi na PBB, Presidente, Mr. President, ikaw magpa-drug test. Di ba? Bakit hindi niya mabanggit yon? Kasi alam Alam niya ang resulta eh. Kaya nga. Labas ng resulta sa Ngayon, media eh. i-connect nyo naman doon sa mga DDS na tatanga-tanga at mga bobo. Bakit nandiyan kasama nyo si Vic Rodriguez? Bakit hindi nila tanongin? Kasama nyo sa mga lakad ninyo at sa grupo na ninyo, ba't di nyo tanongin si Vic Rodriguez? usapang bobo, kayo lang mag-uusap pa. Usapang bobo. Tabi tayo. Tabi tayo. Okay, sige. Alright. Okay, may susunod na tayo. Ito, singit lang natin. May sinabi din si Vic Rodriguez Ano? na ipinahiya siya ng St. Luke. Kasi sinabi niya ang bilis daw nung naging drug testing ni PBBM. Ngayon, di ba pinatawag ni Bato yung St. Luke? Ipinaliwanag ng St. Luke's kay Bato yung proseso. Yan yung nagkaroon ng Pidea Leaks. Yes. Sige. Yun lang tarang napahiya si Vic Rodriguez. Di ba? Kaya ngayon, yung mga didisip niya na tatanga-tanga. Tabi muna kayo. Pang matalino lang muna to. Bakit ang tanga ng paampun kay Digong kasi akala nila si Digong naman Ay, kung nanonood sila dito, ayaw kasama Rodriguez. namin. Kung kayo po'y magpapapinag. May tanong ako kay Panort eh. Panort, may tanong lang ako sa iyo. Paano mo na nasamahan ang isang buday, na maliwanag na hindi makapag-explica ng kanyang ninakaw? Sige nga. Oo. Di ba? Parang sila silang mga usapang bobo. Sige, kayo na. Di ba? Oo Diba? nga, tapos parang wala siyang king question doon Wala. sa confidential funds na nilustay ni Sara Bakit? Tanong ko lang, bakit parang tahimik ka dyan? Sip-sip. Akala siguro nila mas may amor pa ang mga Duterte sa tao. Sip-sip siya. Kaya nga ginagawa nila, nagde-destabilize na lang. Kasi wala na, hindi na nila mapapaniwala yung mga tao. Pero yun kung tatakbo si Vic, hindi naman siya nanalo eh. Wala eh. Wala nga, hindi nga pinansin eh. Ngayon, ang pag-asa na lang nila kung... Eto na nga yun Jake nakakahiya naman kay Panort. Nagpakilala ka, binitbit mo sarili mo, binuhat mo yung bangko mong sopa na lazy boy. Umabot na yung bumbunan mo sa kisame, kaya naubos yung buhok mo. Putik na yan. Kingmaker ka kamo. Bakit hindi mo napanalo yung sarili mo? Hindi alam mo. Tama, di ba? Alam mo, sa totoo lang. Sinungalingan yung libro niya. Alam mo, nung panahon ng eleksyon, na-observe ko, parang kawawa siya eh. Alam mo kung bakit? Bakit? Hindi siya pinapansin eh. Hindi nga binuhat ni Rodrigo Duterte. Ginalingan niya nga niya. Parang hindi nga siya binild up. News eh. Pero wala pa rin. Wala pa rin nangyari. So karma niya, binangga niya si PBBM. Alam niyo mga partner kung siya'y tumakbong senador tapos nakatikit siya kay PBBM. Baka nanalo pa yan. Pero hindi. Kaya nga. Kasi kilala yun yung Ang bagay sa kanya, magbarangay tanod. Yun. Okay, sige. Ano ka ba? Wala namang pinagbubutuhan doon. Hindi. Appointed. Tanod nga lang eh. Kagawad ka mo, kagawad. Yo, kagawad. By the way, guys. Hirap mo tanod. Hindi naman sinasabing iboboto mo. Oo, dahil doon wala nang contest. Mo. Wala nang contest doon Wala na. Tuloy next. Okay, next. Ito sa mga destabilizer. Naku po, ito yung dating sinuportahan natin. Sino yan? Ano naman yan? Sino yung Grabe. May Sin? connection to kay Gotesa. Hala ka. Di umano. Yan ba yun Si
Hindi. Hindi. Ano? Si Mike. Mike, ano? Mike. Defensor! Defensor. Kilala natin si Mike San Ah. Hindi, na Los Valdez yan. Papagitin mo kagad yan. Mike, Mike Sabera. Ito ba yung Defensor, Mike na defensor. taga Iloilo? Biglang natakot yung Sir Mike. Ito Quezon. Ito ba yung taga Quezon? Oo. Dating Ah. congressman? Tumakbo mayor. Quezon City. Ni Belmonte? Yung tawag dito, ano to? Oo. Bibig. Oo. Ito ano to? Labi. Labi. O, di yung labi na may muka. yun ha. Oo. Ah. Itong si Mike Defensor, Ah. ito yung di umano'y naging dahilan ng paglitaw ng peking witness. Ah. Oo. Aminado naman siya. Aminado siya na Ah. talagang dumaan muna sa kanya. At saka ito nakakapagtaka eh. Alam niya naman ang Senate chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, si Ping Lacson. Bakit niya ibinigay kay Marcoleta? Alam mo, ang target lang talaga nila doon is magkaroon lang ng character assassination. Masabi lang nila sa publiko na si Martin at si ganito, O, tapos ay si na. Magdana. Tapos na. Let the people decide. Kumbaga, nanira lang sila ng tao. nanira lang. Hindi na nailito si Gutesa. Oo, siniraan lang dyan si Martin. Alam kasi nila, baka mamaya, pagtanggol natin yung part na yun, Ah. bukonti magtatanggol kasi maraming galit kay Martin. Pero kasi may history na yan si Mikey Defensor na ganyan. Oo, Nung araw, meron year 2000 Oo, kay Ping Lacson. nung araw nilabasan din si Ping Lacson ng mahaba-baba. Yung peking. Si Mawanay. Parang may personal vendetta. Oo. Kasi ibig sabihin parang gusto ni personally ni Mike Defensor si Ping Lacson. Oo, I-discredit niya yung Oo. kanyang investigation. Sa pamamagitan ni Panucha. Oo. Ngayon ba, boss, nakita na mo si Gutesa? Wala pa nga. Hindi nga. Sabi nga, di ba, tinatago ng Marine, tapos dinilay ng spokesperson Hindi ng nga Marine. natin alam kung buhay pa yun eh. Ibig sabihin, sino maling talaga? Gusto nyo makita? Diba? Gusto nyo makita si Orly? Nasa- Gutesa? Saan? Patanggal nyo yung pilukan ni Marcoleta. Makikita nyo. Boss Mike, tangin na, malalive tayo. Hindi na. Baka malay nyo naman nando doon. Meron tayong isang sinungaling na senador. Ah. Walang iba kundi si Marcoleta. Oo nga. Ay, bakit? May credibility ka. Marcoleta tayo. Anong kredibilidad? Dinaya yung SALN. Ang sabi ang SALN niya, ang SALN niya ay 52 million. Pero ang ginastos sa campaign 112. Ang paliwanag kasi yung mga donor ko ayaw na pasabi yung pangalan kundi ba naman to sinungaling talaga at na loko-loko. Parang si Jesus Cordero lang din. Di ba bawal yun? Bawal din yun na hindi mo sinabi. I-declare mo sa sosi yun Hirap na nga ho yung Panucha na magpaliwanag. Minsan ako na nga naaawa sa kanya. Parang gusto ko na nga palitan yung piluka Tapos gusto pati na maging presidente. Paano Ano na pa maging Blue Ribbon Comedian? Oo nga. Maliban doon kay Mike Defensor, abay ang sumunod si Lolo mo, Xavi. Nako, yan na. Yan yung matindi. Hindi, yung kasunod na yan, si Chavit, yan na yung Hindi, pa din siya. Nakasama pa rin dyan. Kasama, masipag. Doble kara siya. Masipag, mo. Stabilizer na nga. Doble kayod. Doble kayod. Hindi mo inahabol si Manong. Uy, Ano yung nahabol ni Manong? may hinahabol si Manong. Ano? Baka mamaya yung negosyo mawala. Kaya nga. Tapos yung kanyang plan ba? Ikaw yung nagsalita. Baka mamaya yung metro mawala din. Ewan ko, no? Ewan ko, ito lang sa opinion ko lang, 85, mag-85 na yung matanda. So, kung nagko-compute siya ng kanyang natitira pang buhay, siguro swerte na yung may 10 taon pa. At kung may 10 taon pa, siguro yung 5 taon, bedridden na. At maaari yung 6 na taon, baka hindi na nakakatayo pa. So kung 7 taon, malamang, baka mamaya, ulyanin na. So 3 taon na lang natitira. Wala na.
Wala na. Hirap na nga tumayo eh. Diba? Paras na sila ni Digong. Anyway, maliban pa kay Chavit Singson, ito yung matindi. Kanina nabanggit na. Ano yun? Sino yan? Senador. Kilala na ninyo. Sinong senador yan? Ay, yung nangako ng 2K. Si Marcoleta. Wait lang, bago tayo mag-ano. Gigigil. Hoy, para naman binoto nyo kung makaturo kayo. Hindi namin binuto. Mga to, akala na binuto. Hindi namin binuto. Maraming umasa ng mga Pilipino na, oy, itong bill namin, wala pang 2,000. Salamat naman kay Talbo na mababayaran ito. Pero, Grabe pinaasa mo lang ang pinaasa. Kung makakalbo ka naman, di ba? panot pa lang yun, hindi pa kalbo. Panot pa lang. Okay. Sorry naman, nagkakamali Kapal lang. lang mukha mo talaga, sir. Hindi, pagkatapos tayo ninlangin sa operation ng mga noon, nilinlang na naman tayo sa, Kuryente. Makuryente sana. Yung mga sinungaling na tao. At saka, part ito ha. Alam mo, Senator Dan. Ito, hindi po ito live sa disclaimer lamang po. Alam mo, Senator Dante Marcoleta, para hindi ka nasasabihang makapal po ang pagmumukha ninyo. Makapal naman talaga. Bago nyo pakialaman ng Senate Blue Ribbon Committee, bago mo asam-asamin yan, tuparin mo muna yung pangako mo. 2,000 pesos, libreng kuryente pababa. Hindi matutupad yun. Tanungin mo kung bakit Paano matutupad yun? Balak ng tapkasin pa sa kunin sa budget ng taong bayan. Kaya nga. Di ba naman anak-anak kalahati ito sa Wag- di ba? Huwag mong gamitin yung BAT. Ang pinag-uusapan dito, kung paano mo pabababayan yung presyo ng kuryente. Libre. Ito ba? Akin na. Kapal na mukha nito. Ay, galit na galit. Uy, mga minamahal, galit na galit si Jake, ha? Eto, sige. Quiet na, guys. Maliban kay Rodante Marcoleta, mayroong sumunod. Marcoleta muna. Sige, banatan ninyo. Hindi pa nga nakapag-comment dito. Sige na. Ito ba, isa pa. Okay, ikaw na. Okay. At saka ito Senator Dante Marcoleta, payo ko lamang po sa inyo. Ilabas nyo na si Gutesa bago pa kayo madawit dyan. Tawit na nga. Wala na. Wag ka muna maingay, hinihilot nga natin eh. Alam mo, Marcoleta, hindi ka safe. Hindi ka talaga safe pagka nakakita yung buka Hindi. talaga. Alam mo ba't hindi magiging safe ni Marcoleta? Alam mo bakit? Naglabas siya sa Senado ng isang sa sinasabi niyang witness na hindi naman credible at na hindi naman reliable. Sapagkat yung ispirma pa lamang ng isang abogado dinadaya na. 'Di ba? So ngayon may kaso 'yon. Ngayon kaya hinahabol ni Ping Lacson na palabasin si Gutesa dahil makukulong talaga si Senator Marcoleta. Oo, at saka ano talaga yung sabi nun Manila Regional. Nakakahiya lang. Tanong ko lang, tanong ko lang din doon. Pwede siya ma-disbar. Tanong ko lang din doon. Ang tanong ko doon, hindi ko lang alam kung may ground sa pagkatanggal ng isang senador. Pero makukulong. Oo. Ito. Nakakahiya, kakasenador mo lang, tapos makukulong ka agad. Diba? Kakapahipan. Meron bang kahiyan yun? Diba? Alright, sige. Maliban kay Senator Rodante Marcoleta, eto hindi ko kilala si Orlando Olamit. Kilala ninyo? Hindi. Si alias Monk, hindi kilala. Ngayon, dito na tayo pumunta sa possible financer. Ito ha. Okay, sige. Ito guys ha, pitpitin ninyo. Total, namumuho na to sa kaka-fake news. Sige. Sa tingin mo, sino yung possible financer? Binanggit na nga yan Dahu! Ang isang buhayang kongresista. Hulaan nyo, comment nyo yan. Yan ang Si Pulong Duterte. Bilis mo naman, hindi pa naman pinainit. Kasi sasabihin mo muna, sino yung na-issue na mahilig sa pokpok? Nambugbog. Sino sa mga subscribers natin, ano ang English ng corruption? Ano, next topic na ba to? Hindi Oh, pa. hindi na, yun na. Possible financer pa lang to. Ano English ng corruption?
May mali yan. Oo. May tamang dictionary. Pulong Duterte. Yan yung Pulong Duterte. yan yung totoong English ng korupsyon. Maliban pa diyan kay Pulong, Ah. yung kapatid hindi nagpatinag din. Sino? Si BP Sara Duterte. Ipe. Bigyan lang ako ng komento dyan. Ah. Alam mo, Sara Duterte, Yan na. pag may baha sa isang lugar, wala ka doon. Nawawala ka. Nagpa-party-party ka, happy ka, selfie, picture, tapos maya-maya buburahin mo, di ba? Ang kapal-kapal ng pagmumukha mo kasing kapal ng talabo sa katawan, di ba? Alam mo, ikaw, Sara Duterte, inaasahan ka pa naman sana ng mga Pilipino na tutulong kay Pangulong Bongbong Marcos at gagabay. Pero anong ginawa mo? Nagpapasarap ka lang sa buhay, ha? Pinapasahuran ka ng taong bayan. Ang kapal ng pagmumukha mo. Manalamin ka nga. Hindi pala sinyal. No? Hindi pala sinyal, guys. Teka lang, masingit ko lang. Ang laki-laki nang hinihingin pondo sa kongreso niyan. Tapos di tumulong sa tao, yun na lang ang gagawin niya. Lugaw pa ang dadalhin. Squid meron naman. Lugaw, may firma pa. Pwede ka mag-perma muna. Yung squid, yung pandesal, may kupon pa. Alam nyo mga kababayan, napakasakit ng ginagawa sa inyo ni Paulo Duterte. Kapal talaga ng mukha niyan. Dapat sabihin mo Kasi- sa mga DDS yan. Ha? Sabihin mo sa mga DDS para maniwala. Yung kasama namin kanina, si Tita, kung nanonood ka man Tita, ang kapal ng mukha ni Paulo Duterte. Uy, kala ko sasabihin mo, kapal ng mukha mo. Kasi Teka lang, bibigyan ka ng pokpok nun. Kasi mga kababayan na ito, alam niyo kung bakit ko sinasabi makapal ang mukha? Yung perang ginagamit na pampondo para i-destabilize si PBBM galing sa bulsa ninyo. Hindi ako nananawagan ng sedisyon. Pero kung magrarally kayo para patalsigin si PBBM, di ba dapat magrally na lang kayo para singilin si Paulo Duterte patungkol doon sa 51 billion? Teka lang. Oh! Bakit pa sisingilin? Napatayo na yung mga 7-Eleven sa Davao. Ano ka ba? Iba pa yun. Iba pa yun. Alam mo, Paulo Duterte, hindi lang naman ako nagsabi niyan eh. Marami din. Talagang makapal ang mukha ninyo kasi sinasabi mo walang flood control sa Davao, pero binabahaan Davao. Our beloved Boss Mike.